Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pang-apat na review natin ngayong araw. Re-recap ko lang guys bago tayo mag-start, bago tayo mag-proceed sa Grim vs Espero titulo 2025. So ito na yung pang-apat na review ko ngayong gabi or ngayong araw. So recap lang tayo guys sa April 11, wala akong upload ng 8 PM kasi nga walang connection, walang internet connection. So shoutout sa Converge. April 12 nagkaroon. April 12, dalawa yung in-upload ko. Yun yung laban ni Didel at Nicolas na in-upload ko yun, I think 5 PM ng April 12. Tapos typical na yung ano natin, yung usual na uploads natin, 8 PM ng April 12 nag-upload ulit ako. Yun naman yung battle nila Paulo at ni Pamoso sa Pedestal 5. And then, kung napanood nyo na rin, syempre ma-upload tong battle na tong Grim vs Espero, ma-upload to ng Tuesday. Kung napanood nyo na rin yung battle na Pedestal pa rin, Blaser vs Kilan, uploaded naman yon sa Monday or kahapon, kung napapanood nyo na to ngayon. Tapos ito yung pang Tuesday, Grim vs Espero. So, nakaapat akong battle review ngayong araw, ngayong gabi para lang mapunan natin yung para lang mapunan ko yung kawalan nung April 11 at maging updated ulit so far at magkaroon ng pondo. Yun, ganoon lang. So, ang laki ng oras na nilaan ko dito sa para makabawi sa inyo. So, sorry kung walang upload nung 11 at bawing-bawi naman yung ginawa ko sa channel natin. 3 sunod-sunod yun. Okay, so happy naman ako sa ginagawa ko kaya walang nagiging problema. Okay, so proceed. Grim vs Espero, bracket A na tayo ng pulo titulo 2025. Inuna natin yung bracket B at na-review na rin natin yung 4 na battles doon at dako tayo sa bracket A. At ito yung unang-unang re-review natin, Grim versus Espero. Actually po ang aga sobrang agang magtapat ng dalawang to. Ay na pwedeng magtapat sila sa semis itong ganitong match-up, Grim versus Espero. Pwedeng sa semis sila mag-match. Diba? Pwedeng finals pa nga pero bakit nandito? Diba? Si Grim, di ko sure kung 2 times champ na si Grim dito. Pero sa pagkakalam ko, oo. Diba? BRC tsaka ano yan? Bara sa bara. BRBL, yun ba yun? I don't think kung basta 2 times champ. I don't know if 2 times champ na si Grim dito. Si Espero naman, syempre, alam natin yung kalidad neto ni Espero. Motus, Pedestal, Flip Top, diba? Kung sino-sino yung mga tinalo na neto. Kaya alam din natin kung gaano din kalakas yung pen game neto ni Espero. Kaya feeling ko sobrang aga na magtapat ng dalawa. Hindi na ako magbibigay ng insight sa estilo ng dalawang to. Proceed tayo, panoorin natin kung sino panalo dito. So game. Game.
Nanalo ng kwento si Grim, kahit nakaitim siya. Pinili niya mauna. Pinili niya mauna si Espero, pakinggan natin, tara. Game. Kinapos kami sa finals ang aking partner. Malamang iikot to dyan. Nakesyo binadibag kami sa battle, di ba? Estilo mo na yan. Sige, gamitin mo lang na angle, pero bisto ko naman. Oo, di ko nakuha dun yung title quest. Itong titulo na lang, pulugin! Malamang to do research to si Judas nang ako ay maalis. Pero mahahanapan pa rin ang butas nila. Panelist, kabisado na kita masyado. Tsak papanis, tumatak sa ulo niya, bistado, animoy taragisa. Kaya di na lalabit, tipong kada hit ay mapapatay talagang malakas yung binitawan, parang mabiriksa. Kaya di na yan masasagip ng mga panawid, din ng mga panawid, tila nagpabalik ng sinuni sa pag-aasik. Kasi ano to? Mastapit? Tapos dito lalapit at ang makakamit niya lang pananakit, di mo pa nababatid? Titripan ka lang sa rhyme scheme kay Ram kay Alaric Caninos. Ano ulit pangalan ng grupo nyo? Dominions. Anong trick yan mga palpoops? Samahan ng mga nagkasabay-sabay sa junk shop tapos naisipang gumawa ng rap group. Yung Chula 1R, Pisayang galit. Yung A13, sino yun? Anong galing? Si ETC, Hawks na rin. Ang makulit, ito Grim Reaper, tas si ASCII, born again. Sana all may recall. Pero Gago, sana may recall. O ba't si ASCII exempted? Ano daw? Sundo ka nga ba talaga? Sana all may recall. Pero sundo ka nga ba talaga? Sundo. O ba't si ASCII exempted? Di ba guys, nakakaduda? Si kamatayan na yung backer, di pa nakuha. Sayang naman. Payapa na sana yung Pinas. Kaso tanga tong anak ni Don Rap kay Ate Gay. Pero sa kamatayan, dapat ni ASCII ako na lang magbabalidate. Pero kasama ka sa hukay, ako magna-navigate. Yung kabayaran magiging doble parang holiday. Sige, balik tayo sa NBA reference para di na hassle gagi. O pwede rin na gun bars na palaging gamit. Pero kung gusto, dalawahan sa mga angle dagit. Yung siguradong tatamaan, tinutok kay RJ Barrett. Di ba dito lang may battle ka dapat kay MJ? Pero sa Motus, pinakancel mautak. May round 1, round 2 na yung MC, kaso di ka lalaki kausap. Kasi sunod-sunod kasi yung battle lately. Pasensya na, pakiusap. Nako, congrats, good luck mo lahat ng post sa FB, tas wala kang oras sumulat. Ang sabihin mo, tinalo niya yung bumadibag sa'yo at sadyang takot ka matubok sa likha niya na sunog, kaya di nakasugod nung alangan na sa MJ agad-agad ang moonwalk. Pero nakaligtas ka man sa Motus, wag ka masyado pakampante. Kasi ganda nun, no? MJ moonwalk. At ako mismo yayari. Maganda ka madali dahil bilang karma sa pag-atras mo noon, di ka naman ngayon naabante. Kaya to si Gago mapupuksa, kapag niya kabaro magluluksa. Kasi nga wala to, mapapangako, itong napadayo matutumba. Aking mapapayo pahubog pa, para di gaano madurog nga. Kasi nga malayo ang ating estado, parang sumani may 8 sumpa. Galingan mo. Yeah! Ay, natin, tara! Woo! Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang agang magharap, ang aga ng matchup ni Tito ni Tito dito, no? Si Tito Sheridan bang nagma-matchmaking dito. Tangin ang aga, 'di ba? Pwede nga magkabilang bracket 'to eh. Pwedeng si Hespero sa taas eh. Si Grim nasa baba eh. Pwedeng ganoon eh, or si Grim nasa taas, or pwedeng kabilang bracket na bracket B. 'Di ba? Hindi, bracket B kasi puro na dun eh. Puro mantra ba 'yon? So, sige, yaan na natin sila doon. Pero itong Grim Espero, pwedeng isa dito, nasa taas. Diba? So, ang aga talaga nito. Nung nilabas to before, yung match-up na to, yung bracket na to, sabi ko, tangina Grim versus Espero agad. Diba? Okay, so, yun yung round 2 na Espero. Nagpakita siya ng pagiging well-rounded. Diba? Although, si Espero, kailangan natin to, well-rounded talaga to. Si Espero, isa yan sa mga pioneer syempre ng Motus at isa rin sa mga inabangan ko
mapunta ng makapasok ng flip top, and yes, andun na sila, 'di ba? Sabay-sabay sila doon, and I'm happy for them, 'di ba? Kasi syempre nire-review ko lang sila underground sa Motus, tas nare-review ko na ulit sila ngayon sa flip top na. So masaya ako doon. At sa mga hindi naman nanonood ng mga underground leagues, syempre bago sa inyo itong mga to, sila Espero, sila Casper, 'di ba? Bago sa inyo 'yan, pero try to watch underground league, men. Doon nag-uumpisa lahat. Kaya ayun. So ayun, going back, si Espero isa yan sa mga inaangaan ko rin pagdating sa pen game, kasi ang ano talaga niya, ang pulido talaga niya. Isa siya sa mga well-rounded na MCs talaga sa Motus, at nagiging yung style niya, dalan-dalan niya pa rin hanggang flip top, at nagiging effective pa rin. Yung ano lang, yung kailaban lang nila ni R-Zone, medyo nag-experiment ata si Espero nun, kaya hindi masyadong kumokonekta or hindi ganun ka-effective. Pero sa Motus po siya, isa yan si Espero sa mga inaangaan ko. So ayun, his round 1, yun, well-rounded, 'di ba? Yung jokes niya, flow, multis, nakapaloob doon, dikit-dikit, 'di ba? Isa yun sa mga kayang gawin talaga ni Espero. Round 1 ni Grim, I think kailangan muna nating pakinggan, no? Yung round 1 ni Grim para mas mabalanse natin kung sino yung mas lumalamang talaga sa power. So game. Yo! Inatrasan ko daw si MJ. Talagang yung angulo palpak. 2 days pa lang nung sinabi kami yung magkalaban, may round 2, round 1 na siya agad. Tangin mo yan. Pero sige. Sino si MJ? Sinong MJ ba? Sinong MJ ba? I don't know eh. Kung si MJC, hindi naman si MJC. I don't know kung sinong MJ. Si Jarain dapat kalaban ko. Kaso wala pa siyang bagong naiisip na wordplay. Kaya ayan, si Espero ang umeksena at naatasang magbida. Ito'y purong katotohanan, walang halo na komedya sa aking linyang binira. At saktong ni-reference ko si Jarain para intro pa lang makatina. Isang linggo bago ang Revolution 3 sa Motus, inatrasan niya si Dave Denver. Yung battle biglang di niya tinanggap. Pero pagtapos ng event, nilabas yung poster dito, bumanggagi battery. Nakapagtataang may laban si Gago. Di ba masakalap? Inaksaya mo yung oras ng tao. Ano sa sulat matagtag, pati bungo niya matagtag. O baka naman alam mong di ka Wait lang. Pangalawang ano na to, no? Pangalawang rinig ko na yun sa angulo na yun, yung Dave Denver, Espero. So, di ko sure kung totoo yun, pero ito na eh, sinabi na rin ni Grim eh. Actually, alam ko sinabi na rin ni Dave yun eh. Kay Dave ko ba narinig yun? Na dapat kalaban ko dito si Espero. Diba? So, minsan kasi yung mga ganong linya, alam mong pampahype lang eh. Na, uy, talaga ba? Alam mo ba dapat si ganito? 'Di ba? May mga ganun pampahype eh. Pero ito yung pangalawang rinig ko sa angulo na 'yon. So, I don't think kung totoo 'yon or another for hype. Nakapagtataang may laban si Gago. Denver, yung battle biglang di niya tinanggap mo. Isang linggo bago ang Revolution 3 sa Motus, inatrasan niya si Dave Denver. Yung battle biglang di niya tinanggap. Pero pagtapos ng event, nilabas yung poster dito, bumanggagi battery. Nakapagtataang may laban si Gago. Di ba masakalap? Inaksaya mo yung oras ng tao. Ano sa sulat matagtag, pati bungo niya matagtag. O baka naman alam mong di ka aarok sa kampi ng flag, kaya sa pulunan napadpad. Okay. O pinili niya yung taga-ingay likha, ang maging kauntugan ng baso sa gitna sa kagustuhan niyang manaig, ang sandata niya na baro. Nakilala ka pa man din bilang maoy at malakas lumabog ng alak. Yun pala santasa lang ang kayo. Tapos ngayon na Santasa. ka sa daan ko, walang iya ka. Eh di ka pa nga marunong makipag-square at subok. Tsaka nung nabalitaan mong si Dave Denver umuubos ng triangulo, kinabahan ka. Kasi mukha ka Kamotot sulok. Tanga, ang sarap yung atawin ng bamboo. Lalo at di mo naman kayang makipagbuno sa ganitong tagpo. At saktong wala ka namang bayag, Totoy, kaya bilisan mo ang takbo.
Pagka Okay. magdapat sa'yo, Bam- nilulumpo. Bamboo Tatsulok. 'Di ba? Ayos yung reference ni ano doon, ni Grimm. Bamboo Tatsulok. Yun, basta yung kanta ni Bamboo na Tatsulok yung ano. Oh, tsaka nung nabalitaan mong si Dave Denver umuubos ng triangulo, kinabahan ka. Kasi mukha kang tatsulok. Ang sarap mo matawin ng bamboo. Lalo na hindi Bamboo. mo naman kaya makipagbuno sa ganitong tagpo. At saktong wala ka namang bayag, Totoy, kaya bilisan mo ang takbo. Ayos yun. Dapat sa'yo nilulumpo. Dahil alam kong iyayabang mo sa akin yung naging run mo sa flip top na Mhm. malayo narating. Ngunit sa ating dalawang may malaking kaibahan kung hindi mo napansin. Kasi nakita ko na yung mga kaya mong gawin pagdating sa big stage. Samantalang pagdating sa big stage, di mo pa nakikita yung mga Kaya. kaya mong gawin. Sige, Okay. sabihin mo na rin na mas lamang ka sa experience dahil naranasan yung mag-finals. Patunay na wala akong chance na manalo kung yan ang i-display mo. Kaso sabi sa akin ng mga yan, magagamit kita pag nag-apply ako kay Arik, kaya nga di nalapit na ito. Bakit nga naman ako magpapatalo kung pwede na Ganda nun. manalo kung yan ang i-display mo? Ganda nun. Kaso sabi sa akin ng mga yan, magagamit kita pag nag-apply ako kay Arik, kaya nga di nalapit na ito. Bakit nga naman ako magpapatalo kung pwede ko namang idagdag yung experience mo sa resume mo? Nice. Ano ba tumatak yung linya doon? Na 5-0 ni Yolanda yan ang body bagyo. Napaka-wak nyo lintek, kahit napatap yung in-check. Nagmukha lang naman mabigat yung dala nyo kasi bad yung bit-bit. Nasweep namin sila Mimak at Cancer. Nasweep namin sila Mimak at Cancer. Kami malinis magtrabaho. Kamitan nyo ba naman ang typhoon, talagang landslide yung magiging panalo. Panginang brainstorming yan eh, no? Gawing komedya yung trahedya. Talagang litaw yung kalokohan. Pwes sana bumagyo ng malakas na QC tapos tangay na ngangin yung bahay nyo hanggang sa Tacloban. Kasi halos di nyo na inisip yung mga taong nasa lanta. Natural lang na matutukan ka dyan. Dinamay pati yung mga nawalan ng tirahan basta yung kalaban matuluyan niya lang. Tapos gusto ba yan? Pag bumalik yung Yolanda sa bahay lang nila Cancer, kanyang iniwang babala. Konektado rin kasi yun sa pag-atras niya sa kampiyon ng flood. Di nyo pa ba halata? Espero isa lang ibig sabihin nun, natatakot ka Sa baha. Ano, inaatake ka na ba ng mga Tay. dagat? Simulan mo nang tumawag sa mga dinadasalan mo na santo at manalangin ang walang hangganan. Kaso ano pa silbi ng pagdadasal mo ngayong nasa harap mo na si kamatayan? O para sa akin karangalan na ikay makatapatan kasi finally sa flip top, sinong di may ellipse dyan? Umabot ng semis at quarter sa Motus, patuloy lang siya i-hints pa daw. Pero sa pagkakataong ito, hanggang i-ellipse ka lang. Ay, paano ba? Kaya na natin. Woo! Hirap. Si Espero kasi, magkaiba yung landing ng mga punches, guys. Ano ko sa inyo. Wala pa akong decision kung kanino ko siya ibibigay, pero along the way siguro. Pag pag na-explain ko na to. Okay? Balik muna tayo kay Espero. So, akala ko kasi, mas ma-differentiate ko, mas makakapili ako ng mabilis kapag pinakinggan ko yung round ni Grimm. Pero I think mali ako doon kasi mas humirap. Okay, parehas silang dalawa na malakas dun sa hawak nila na estilo. So, ayun, 'di ba? Malakas si Espero sa pagiging well-rounded. Si Grimm naman, malakas din yung pinakita niya sa pagiging technical. Ganun mahirap siyang timbangin. Okay, breakdown natin. Si Espero, sabi ko nga sa inyo, well-rounded. Iba't ibang kategorya yung nakita natin. Iba't ibang elements yung pinakita niya. Jokes, nagumpisa siya sa jokes, 'di ba? Comedy, 'di ba? Naging entertainment yung I think half ng round 1 niya. Pero pagdating ng second half, 'di ba? Gitna, actually nung nagpunta sa gitna, andun yung mga multis. 'Di ba? Tapos pagdating ng second half, andun naman yung mga technicals niya. 'Di ba? Yung flow nandun din. Nag-flow din si Espero. So, ang daming categories na pinakita sa atin si Espero dun sa unang round. Malakas yun. Nagustuhan ko rin yung mga references at angulo na pinili niya or napili niya para kay Grimm. Okay? Round 1 ni Grimm, pure technicals. 'Di ba? Pure technicals. Hindi walang jokes doon or comedy or entertainment, wala. More technicals and punto. 'Di ba? Mga punto ni Grimm po siya na ang gusto ko 'yun.
yung experience ilalagay sa resume ko, pwede kitang gamitin pag nag-apply kay Arik, nagustuhan ko yon. Yung line marking na Yolanda bumalik tas sa bahay nyo lang, yung takot sa flood, Dave Denver, inatrasan, takot. Ang ganda marami mga punto niya doon at naging effective yun. Okay, so maraming atake si Grim dito na nagustuhan ko at masasabi ko na direct talaga kay Espero. Binrake daw niya sa Espero Inumpisa niya dun sa pag-atras kay Dave daw. Tapos inend din niya na about dun sa baha. Tas Dave Denver pa rin. 'Di ba? Ganun Pero yung gitna, sobrang siksik nun. Ang daming laman talaga nun. Okay, I think dalawa yung choices sa akin, for me. Depende sa kung paano nyo nakita or paano nyo napanood. Pero sa tingin ko, dalawa lang yan. It's either Grim or Ty. Feeling ko, nahabol kasi ni Grim yung performance level at energy ni Espero. Ang hindi lang ako makapag-decide, actually, kaya sabi ko may Ty sa choices ko. Ang hindi lang ako makapag-decide, kasi, well-rounded yung pinakita ni Hes. Yung kay Grim naman, puro So, tinitimbang ko kung ano yung lamang. Yung pagiging well-rounded ba o yung purong technical ni Grim. Pero, ang hirap kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nakapagpondo si Espero ng energy, ng performance level, na ito yung kailangan mong tapatan. Ganun Pero si Grim, ayun, ginapang niya yun, hinakot niya yun, momentum after momentum, punto per punto, at para sa akin, naabutan niya yung performance na ginawa ni Espero dun sa unang ikot. So ako, medyo hesitant ako kung ibibigay ko bantay or ibibigay ko kay Grim. Recency bias kasi, may ganun may recency bias na siya yung huling bumatel, mas flavorize, mas maaalala, ganun may at some point ganun yung naiisip ko Pero sige, pareha silang naging magaling sa estilo na dala nila. Okay, so I think si Espero sa pagiging well-rounded, sobrang nabalanse niya yon, malakas siya doon. Si Grim naman, yung punto at technicals niya, nadala rin niya, di ba? Okay, shit. Tabla muna, sige, bigyan natin ng tie. Tie for 9 points yung dalawang to. Actually, dapat Grim, pero ayokong i-discredit yung ginawa ni Espero doon. Okay, tie sa round 1, 9 points. Round 2. Pinapareskit ko yung battle namin ni Dave Denver. Hindi ko inatrasan yun. Gusto mo, tumulong ka na. Pero kukulangin pa. 2 for 2 yung kasabay nun. Anong gusto mo? Unahin siya? Kapal naman ang mukha nyo. Napanood nyo yung finals niya sa Bataan? Lakas. Magkwentuhan ng crowd. Tila yung mga audience, wala nang hilig sa laro na suka. Kaya si Deo, wasak yung litid, panay tanong, ano ba? Pero kung ba't di na nila ibig, Hindi ko pa napanood. pano-ultimo si JD doon sa gilid, batong-bato na. Kasi finals yun ng tournament pero ba't ang hirap na damhin Yung mga present attentive, mga nag-entrance pa man din. Kanya-kanyang usap na lang men. Yung atensyon na angkin, sobrang walang kaboom ng match-up, ibang ingay pa napansin. Kaya respeto naman guys, yun yung nahirit, napakawak nun tol. Isipin nyo, crowd yung nasisi nung walang crowd control! Diyabangan pa ng atomic bomb si Pluma. Ulul, wag mo kami pikutin tanga. Hindi porkit wala kang absent sa mga battles, siputin ka na. Nagka-rashes ka lang, taga-rasha ka na. Magtatawas ka asim. Pero totoo bang debut battle mo sa bargain, kalaban mo agad hangin? Video call pa yan sa akin. Pinarinig mga katagang mapamuksa. Tamang thumbs up lang ako, di niya alam na kamute siya. Ay, gago. Seryoso din kasi sinipot. Yung reklamo pa naman niya palagi, yung haba ng binyahe. Kasi sa malayo pa to naglalagi. Tapos kung kailan lugar nyo na yung venue no? Wala yung kalaban mo pre, nagtatae. Agoy! Dinirespeto ng crowd sa finals. Sa bargain di sinipot. I-explain ko pa ba ng komplikado? Na bukod sa mga plastic, sa battle rap, wala na sa'yo ditong interesado. Panupakitang tao kasi yan. Matagal ko nang napatunayan na nagiging kailangan mo yung tao pag di mo na kailangan.
Kaya todo congrats, todo good luck. Talagang sang-ayon kunwari. Ulul galing mo na mamlastik, pwede ka na mag-champion, kumpadre. Kasi alam nyo ba kagrupo niya si Sisig? Malapit na kaibigan na nga rin. Pero para sa battle mga brad, yung mga sikretong nalahad, nagawang halukayin. Pinagkatiwalaan ka ng tao, pero masyado kang fake, brat. Yung hiwalayan ni Sisig pati Julie, ginamit pa sa game, yak, lumagpas ka sa lane cap. Sobrang sabik na magka-break, inaanggil pati break up. Detalyado niya pa yung hinain. Todo clear na ang paniwalaan. Pero isa lang naging malinaw sa amin, di ka pwedeng Ito yung pagkatiwala. pagkatiwalaan. Kasi alam mong idamay yun, di niya gusto. Sinabi na nga, yun panuntunan. Pero dahil batel na batel tong si Sundo, binaluwala yung kasunduan. Eh nung paano yung talo mo sa motos na dun siya umakay dumalo, umagapay sumalo, umalalay tumayo. Kaya ang sakit isipin para sa panalo nagawa mong tumalo. Kaya kung sa mga tropa ang kainuman may kinakatampo, at mismong kasangga sa kabiguan ay sinasalagho, ito munting katanungan na ilalapag ko. Ilan pa kaya yung kaya mong talikuran para sa hinaharap mo? Yeah. Ito ngayon no, punto yung round 2 ni Espero. Pero actually same same structure lang naman. Jokes at punto naman to. Kasi dun sa round 1, ang dami niyang pinakita comedy, 'di ba? Flow, multis, ano pa? Comedy, flow, multis, tsaka mga punto rin. So, 4 yung nakita ko dun sa round 2 ni Espero Pagdating sa round 2, nawala yung mga multis niya. Pero napalitan ng mga punto. Yung references at mga angles na naisip niya, pasok pa rin. So, nawala man yung ibang categories or elements sa isang battle rap na compress naman Espero yung yung round 2 niya na ganito yung gusto niyang iparating. So, ayun. Round 2 ni Hes, andun pa rin yung slight mga comedy, mga jokes niya andun pa rin. Pero sa tingin ko, ang pinaka nagmatter sa round 2 ni Hes yung mga punto niya. Yung seryosong angulo. Yun napunta doon sa mga seryosong angulo, doon nag-fall yung round 2 ni Hes Okay, so ayun. Ulitin ko, papakinggan muna natin si Grim para mas mas ma-clarify natin kung sino yung lumalang. Pero sa round 1, okay, nag-decide ako at naging decided ako na ibigay ng tabla yun. 9-9. Okay, sa round 2, consistent si Espero. So, kailangan maging consistent ni Grim para makuha to. So, game. Ay, paano ba? Tayo natin. Yo, hindi daw ako mapagkakatiwalaan. Yun ay di ko dinededma. Ikaw, paano ka naging tunay nung battle yun ni Casper, dinamay mo si Vanessa? Di ako sinipot sa bargain. Di ko ikakaila yun. Pero sa tingin mo, sa aming dalawa ni Snag, sinong nakakahiya dun? Ribat pa lang, tangina. At oo, pinupuna yung pagka-champion ko sa BRC. Pero sige, di ko na ipagtatanggol. Kahit ako'y naaangasan na. Kasi para sa akin, wala kang karapatang pag-usapan yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan pa. Yo! Round to game! Way pa ba? Yeah! Bago ko tuluyang patalsigay sa turna itong kawig ni Baroka, sige, pag-usapan muna natin yung kapatid niya sa Tacoma. Kasi lagi niyang bukang bibig si 7K. Pinapahiya niya para automatic yung tawanan. Kesyo siya daw pinakamahina sa ukbo nilang pinabibilangan. Magtataka pa ba ako kung bakit mabilis ito nakilala at titibay sa larangan? Lagi ba naman nakadikit yung pito sa bibig niya, talagang iingay ang pangalan? Okay. Oo, si Jake, ang kanyang pinagtitripan at madalas na maidis niyan. Pag kinausap naman ng harapan, dinadaan niya sa biro para yung topic sa kanya malihis man. Tanginang tutapang-tapangan nung kinumpronta naman ni Jake, walang ibang masabi kundi charis lang. Kaya nga yan, binuli nila class Jake Charis. Oo, sa kanya mga G, ang tumusta. Tapos ngayon, hinarap ka pa sa akin na kung malabong umubra. Dahil alam naman natin, kapag G nakabatil, ikay mabilis na tumumba. Ganon kakahinang nilalang. Kaya huwag ka nang umasang makaabot ka pa sa top spot. Ironic lang na kamukha mo si Baroka, pero wala ka pa rin hotshot. Okay. Palaloob ako saan si Pilos.
na ninanakawan daw siya ng linya. Gawain mo rin kasi yun, di ba? Naalala mo yung linya mo kay Prince? Ikaw yung dapat lumugar, mali ka nang ina-address. Sa battle namin ni Prince sa FRBL, check nyo, may sinabi ako sa kanyang, minsan wala na sa lugar yung ina-address mo. Tangina, ginamit mo pa rin sa fight night. Ibig sabihin, kinagatan mo rin ako ng para. Alam mo kasi wala kang tira na pang-highlight. Sa bagay, ano bang aasahan natin sa taong malaki ang baba kundi mag-line bite? Ultimo nga yung binitaw sa kanya ni ATC eh. Sabi nyo, basic lang sa akin tong nat, grade 3 student, binanat niya pa kay Nathan. Or kailan mo applicable sa kalaban at matik abo? Taka kung ganyan ka lang, huwag kang umastang, may arit na ko. Dahil awit ka bro, ayos ka rin magnakaw ng linya eh, no? Yung ginamit sa'yo. Tapos ngayon kumakalahit kay TC at sa Dominions, kala mo talaga di pinakinabangan. Paalala ko lang, naging kasangkapan mo rin kami para makahakot ng palakpakan at sigawan. Kaya kung ilalatag mo pa rin yung Dominions bilang angulo, dapat ka na maiya dyan. Respetuhin mo naman yung grupong minsan mo rin ninakawan. Di lang yun, pati nga yung ribbon cutting na intro niya kay Mirage, kay GL yun galing. Nakakagago naman. Yung sulat mo galing kay GL, baka mag-champion ka niyan. Ang inang to ng didekwat na lang halatang nagkapurol-purol yung tiwa. Pagkatapos niya may speech yun, nag-stumble, nagkaputol-putol ang tira. Nakawin mo ba naman yung ribbon, talagang magkakabuhol-buhol yung linya? Pansin nyo ba? May battle pa to sa flip top ngayong buwan. Pero di yan nauubusan. Kasi sa kampo nang gagaling ang kanyang bala at binabahaging lirisismo. Pwes nandito na yung batas na uusig sa'yo at magbibigay ng kritisismo. Kasi kung yung kampo mo may GL, yung kampo ko may terrorate mo. Kanya sumilip ng butas, inaaral ng masusi. At di na ako nagugulat pag ginulpi ka ng mga yan, hanggang mga ngipin mabungi. Dahil karaniwan lang naman yun sa magnanakaw, binubugbog kapag nahuli. Kaya Mr. Finalist, ako na bahala mamuno dito at humawak ng sulo. Sisihin nyo na lang din si Lums kung bakit dumanak ng dugo. At kung di mo nga nakuha yung titulo dun sa liga nung in-check, wala kang karapatan na mag-gari sa pulo. Shit! Ina, tama nga ako na sobrang aga nila magtapat. Pinapahirapan ako ng dalawang to, guys. Sabi ko sa inyo sobrang agang magtapat ng dalawang to. Hindi dapat nandito to Dapat magkaibang bracket yung dalawa So yun, tingnan nyo. Round 2. Consistent si Grim. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2. Technical at punto. At lahat ng binanggit ni Grim doon, nagustuhan ko yun. Yung mga punto niya, sa tingin ko, direct kay Espero yun at mabigat yun na na punto about dun sa mga nakaw-nakaw. Na-deliver pa ni Grim ng maayos yun at sa tingin ko, enough yun para, alam mo yun, sumugat kay Espero. Diba? Nagustuhan ko yung angulo, men. Nagustuhan ko yun. Tsaka yung delivery din ni Grim sumusugat talaga. Kay Espero, fuck. Men, well-rounded well-rounded yung round 1 niya, tas round 2, andun pa rin andun pa rin yung pagiging well-rounded, nabawasan na ng konting categories or elements yung pinakita niya, pero punto alam mo yun, naglaban na ng punto yung dalawang MC sa round 2. Pinagkaiba lang, sa tingin ko, mas madiin yung kay Grim, although sumusugat din naman yung mga punto na binitawan ni Espero, pero sa tingin ko, mas mabigat yung kay Grim pero mahirap siyang i-judge, guys. Tangina, pwedeng tabla rin yung round 2. Sobrang crucial mag-decide dito sa battle na to kasi sobrang glimpse lang Pwede natin ibigay kay Grim yung round 1 ng sobrang puntos. Parang sige, para mas maliwanagan kayo. Pwedeng 9 points for Grim, tapos kay Espero parang mga 8.99, something ganyan. So sobrang dikit lang. Sa round 2 naman, pwedeng 9 points ulit kay Grim, pero kay Espero lang din, 8.90. Ganon katay. 'Di ba? Ganon katay, men. So hindi ko sinasabi na kay Grim yung first 2 rounds ng malinaw kasi hindi siya totally malinaw Sobrang hinahabol ni Grim yung performance level na binibigay sa atin ni Espero. Si Espero naman, nagbibigay naman siya ng ito yung round to beat. Ito yung kailangan mong habulin. Yung ganun lagi yung approach niya na
Tulad ng round 1, siya yung unang bumatel. Siya yung unang nag-spit. Nagbigay siya ng isang solidong rounds. Isang solidong round na well-rounded. Na parang sinasabing, sige, Grim, ito yung round 1 ko. Puta, ano mo to? Habulin mo to, lagpasan mo to. Ngayon, si Grim, aggressive. Hinabol niya yun. Tapos, para sa akin, nahabol niya yun. Hindi niya nalagpasan totally. Nahabol niya lang. Or sabihin natin, kung nalagpasan man ni Grim yun, siguro sobrang konti lang. Kaya nga ganun yung score ko eh. Diba? Pero, just to be fair, in-explain ko sa inyo kung bakit to tinabla yun. Diba? Malakas sila sa estilo na dala nila. So, nag-stick sila sa estilo na dala nila at naging malakas sila doon. Kaya tinabla ko. Round 2, akala ko magkakaroon ng difference. Okay? Akala ko mas makikita ko yung kalamangan ng isang MC dun sa isa. Pero mali ako doon. Kasi, ang nangyari, ang pinaka naging structure ng sulat ni Espero sa round 2, punto. 'Di ba? Pinuntuhan niya ng pinuntuhan si Grim at isa rin 'yun sa mga nagustuhan ko kung paano niya na-deliver at nailatag 'yun. Kay Grim naman, ganun din. Punto, technical. At nagustuhan ko rin yung mga nilatag ni Grim doon para kay Espero at feeling ko mabigat 'yun. 'Di ba? So I think ganun din 'to eh. Pwedeng Grim yung round 2 pero ayokong i-disregard yung ginawa ni Espero kasi isa rin yun sa mga magandang approach eh. Parang ganun talaga eh. 9 versus 8.99 eh. Parang ganun eh. Sobrang dikit men, sobrang dikit. Nagustuhan ko yung pares na ano kasi nila eh, angulo eh. Nagustuhan ko yung kay Grim about dun kung yung mga nakaw na linya. Nagustuhan ko rin yung punto ni Espero about dun sa yung rebuttals niya na inatrasan, hindi daw inatrasan si Dave, ina-reschedule. Tapos yun, yung content niya doon nagustuhan ko rin. So I can't decide guys, I can't decide. First 2 rounds itatabla ko. Pwedeng sa mga live judges, I think pwedeng nilang ibigay kahit saan kung sino yung matrepan nila, pwede nilang ibigay kay Grim, pwede nilang ibigay kay Hes. Diba? Sa round 2, ganun din. Pwedeng ibigay kay Hes, pwedeng ibigay kay Grim. Pero para sa akin, just to be fair, guys, I'll go with tie sa first 2 rounds. Okay? Round 3, pakinggan natin. Okay. Hot shot. Game. Pang modus aba. Congrats, tunog modus ka na. Wala pa raw siyang, never pa daw siyang nagpabaya. At kahit sunod-sunod yung date ng mga battle kanyang napapalagan. Bumabiyahe ng malayo, wala mang PF, basta may entabladong nalalapagan. Kaya kahit pangaraw na si Nathan, pick up na yung natatanghalan, yung dedikasyon niya sa battle rap, di pa rin daw mapapantayan. Sabi niya yan. Usap nga tayo, Green. Pinilit ka ba namin? Pinilit ka ba namin? O ba't sa amin mo sinusumbat, nilakaran mo at pinagdaanan? Pag sumakses ka ba dyan, step by the step, pati ba kami yayaman? Yung dedikasyon niya, hindi mapapantayan. Naya naman sa'yo si M-Site, Tito Shernan at lalong-lalo na si Ari. Ultimo pagtungtong namin sa flip-top, ano bang tingin mo doon, Magic? Naglaan din kami ng oras magsulat. Nagkabisa at nagpuyak, kaya wag mo kaming sumbatan de puta. Lahat tayo dito puno ng dedikasyon, di ko nakasalanan kung sa'yo, walang maganda na resulta. Aray! Kasi ako, graduating ako, nung nanalo ako na SK chairman, at nung nakapasok ako ng flip-top. Pero wala akong ganyang pahaging nung naglaon. Hanggang sa graduate akong cum laude, malinis yung record ko sa COA at napasama pa nung ahon. May nagtapaman at may humarang pero kinaya na gawin. Kaya saka mo na ako nayabangan kasi layo ng biyahe mo wala yan kundi malayo narating. Lahat, walang special sa'yo, Grim. Lahat tayo dito nagsakripisyo, huwag kang magpiling dyan, brother. Si Romano ngang may iniindat, wala sa wisyo. Nagawa pa noon bumatil, kaya nga dedikasyon. Dedikasyon yung binibida. Sa dahil lang namuhunan ka, kakarampot palang nalalaan mong oras. Yung iba dito, naubusan na. Ano, mas marami kang liga na nasalangan? Kaya yung pangalan bumakat? Sunod-sunod yung battle mo kada buwan? O ba't di ka umangat? At yung big stage na ngailangan, ba't hindi ka sumapat? Paano iba yung tumatak? Kasi maraming laban sa maraming labang tumatak. Sasabihan pa si RG na napuha lang sa flip-top kasi konti Bisayang magaling. Oh, to be fair, kay Nathan, minsan ko rin yung pinandali. Nakaw mo. Minsan ko rin yung pinandali.
Pero ikaw, Grim, ikaw, anong karapatan mo magsabi? Kung 3 yung 1 minute sa Luzon tapos hindi ka Aray! diba? Kaya Shit. panapansin na lang sa liga. Todo grind so far, champ na nagpipilit makuha parang Dwight Howard. Kaya ano, pinilit pa rin bang makuha si RG? Aba, mas option tanga. Mas maiging napasama lang sa option kaysa hanggang sa option wala. At mas maiging nang sa 2x2 na sala at sa palibot na daig kaysa sa yung todo bigay na sa lahat tas nandito ka pa rin. Kaya ngayon, Tangina. ngayong Bigat. pagkain na panalo ay ako mismo yung umagaw. Asan na yung mga taga-suporta nitong nagsabing ako ay mauugaraw? Asan? O iuwi nyo na si Idol na sa dedikasyon nag-uumapaw at panoorin nyo na lang yung taga-ingay paano sa akin mabubulahaw. Tangina. Strongest round ni Espero yun, puta. Tignan natin kung makakahabol si Grim. Kasi ganun yung ginagawa ni Grim eh. Nakapag-set si Espero ng isang solidong round, nahabol niya. Pero ito, tangina, strongest round ni Espero to. Bigat. Masakit. Ramdam ko yung bawat linya. Whew. Although may selfie bars, pero tangina, dalang-dala pa rin talaga ni Espero kung paano niya ilatag yun, i-deliver yun na pang-atake. Gustuhan ko yun, men. Tangina, bigat na ramdaman ko yung ano noon, yung lalo na yung 3 yung 1 minute sa Luzon, tas ikaw wala. Diba? Fuck. Marami pa. Napansin nyo naman yung bawat reaction ko to sa mga lines ni Espero na alam kong mabigat. Tangina, ang sakit eh. Diba? Okay, game. Round 3 ni Grim. Pakinggan natin. GGG, last na to. Yo. Round 3 game! Game! Nung nagsisimula si Espero sa battle rap, si Kuya Paulo at tanging niya naging sandalan. Pero kalaunan na yumabang makakuha lang ng hype. Nag-FB live pa ng lasing para masabi lang na wide. Kapag sa personal naman walang imik, di makakibo kay Kuya Sight. Tangin ang tonong sa live ang tapang pero nawala yung tapang nung sa live. Nasa number 1 league na kasi. Kaya itong si SK, nagawa ng talikuran ng kanyang kapitan. Tinitira na patalikod ang kanyang naging backer ng walang dahilan. O baka sabihin mo sa mga tinulong na sa'yo, wala kang responsibilidad na palitan. Tanga kung di nga nababayaran yung utang na loob sa na naisip mo na pwedeng suklian. Okay. Pansin nyo ba sa motos? Bira na rin ito tumanggap na laban. Dahil deserve niya na daw bayaran sa kada palitan. Nakatungtong lang sa bigger stage yung entablado niyang pinagmulan, nawawala na sa kanyang isipan. Kinakalimutan mo na yung liga mong pinanggalingan. Puta, sino ka sikilan? Uy. Binog sa pulo eh, ayaw magmatil dito eh. Ano? Binog sa pulo eh, ayaw magmatil dito eh. Oo! Buwat nung nalaman niyang may battle siya sa flip top, di niya na daw ako mabibigyan ng magandang laban sa pulo. Sa sinabi mong yon, isa lang yung pumasok sa isip ko. Dahil doon tatanggap ka ng sobre na may kasamang perang mabibilang mo. Tanga, pinatunayan mo lang sa akin na wala kang pagpapalaga sa ligang to. Pulo lang naman yan. Tangina no, ang gaganda ng mga punto nila. Ito Grim, iba rin yung pinupunto niya dito. Okay. Nagustuhan ko lang yon pero hindi pa tayo tapos. Sana maintindihan mo ko. Galing na laban. Alam mo na kung sino porque nakakaangat na. Meron akong resibo na may papakita dito. Tingnan natin pumasalag pa. Kaya ayusin mo iho yung pagpapaliwanag mo kay Tito kung ayaw niyang masapak pa. At sana magtapat ka. Di ba kamo di mo ugali ang mandamay? Pero lumitaw lamang daw si Mirage dahil sa narrate niya na nanay. Talaga sa linya siningit. Rich na yun masyado, wala ka bang ibang maisip? Doon pa lang sa ginawa mong rape, palatang yung tira mo pinilit. Sige, pagpalagay na natin na rape yung nanay niya. Bakit? Kasalanan niya ba yun? O baka naman epektibo rin sa'yo yung ganong pakulo. Kasi sa pagkakaalala ko, may anggulo sa'yo si Signos tungkol sa parakusan mo na nanay. Sanay na pinagsasamantalahan, kaya wala ka sa aming napaniwalat na uto. Kaya mo siguro naisip yung bagay na yon kasi sa ganong paraan ka rin nabuo. Inang yan. Alam kong alam mo rin na sensitibo yung pangyayari. Ang problema, wala kang pagkakataong pinapalagpas. Lahat kakagatin, tangina. Tandaan mo, di porke pinagsamantalahan yung tao, sasamantalahin mo na. Tangina, habang sinasabi niya yung kay Mirage na kangiti siya, sa pag-aakalang sa ganong paraan siya makakagalos.
Tanga yung itsura mo doon, parang papur ka sa mga kalalakihan na binababoy yung mga kababaihan para lamang makarakos. Masaya kang talakayin yung mga nabiktima ng rape na halos di na makatakas dahil sa trauma ng agapos. Tuwan-tuwa kapag usapan yung mga taong di na makausap ng maayos. Sa totoo lang, ayoko na sana itong halongkatin. Kaso may kasintahan ka na handa kang mahalin. Normal lang makaramdam ng libog, pero dapat alam mo kung paano yan dalhin. Di ba bukang bibig mo yung panggagaasa? Sana hindi kay Krisa mo yung maisip na gawin. Aray! Kaya Arik, palitan mo na yung line-up sa flip-top. Yan ang panawagan ng aking verso. Dahil sinulog ko na to sa pulo, di na to aabot kay Nego. Okay, slight edge. Nagkaroon ng gap. Men. All 3 rounds, consistent si Grim. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, ganun yung pinakita niya sa round 2, at ganun din yung pinakita niya sa round 3. Technical, punto, ganun. So, consistent. Malinis, walang stutter, solid yung delivery. Yun yung Grim. Typical na Grim na, usual na Grim na napapanood ko at na nare-review ko. So, shout kay Grim. Yung ina-expect ko sa kanya, napakita niya. Okay? Yung structure, yung pagkaka-construct ni Grim dun sa mga verses niya, all 3 rounds ko, pero consistent. Wala akong masabi dun. Props dun. Kaya Espero naman, first 2 rounds, tangin na masasabi kong dikit talaga. Pwedeng kay Grim yung first 2 rounds, pwedeng kay Espero yung first 2 rounds, pwedeng ganon. Depende sa magja-judge ng battle na to live. Okay? Kasi para sa akin, dikit talaga yon. Pero sa round 3, doon nagkaroon ng gap para sa akin. 10-9 in favor of Espero. Men, sabihin na natin pareha sila ng approach, pareha sila ng atake sa round 3 na more on punto. 'Di ba? May pinupunto si Grim sa round 3 niya, pero sa tingin ko yung pinupunto ni Espero naiwan eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, every round may sineset si Espero. Tulad ng round 1, Grim, ito yung round 1 ko, tapatan mo to. Tinapatan ni Grim. Round 2 ni Hes, ito yung round 2 ko, Grim, tapatan mo. Tinapatan ni Grim. Kaso pagdating ng round 3, Grim, ito yung round 3 ko. Pagdating sa round 3 ni Grim, kinapos. Hindi niya natapatan yon. Mas naging mabigat yung mga punto ni Hes. Although mabigat din naman at sumusugat din naman yung pinupunto ni Grim, pero sa tingin ko mas malalim yung sugat ng mga rounds. Mas malalim yung sugat nung round 3 ni Hes. Lalo na yung graduating ako nung may battle ako nun sa flip top. Graduating ako nung nanalo ng SK chairman pala, 'di ba? Tapos pagtapos Magna, tapos alam mo yun, yung schema na yun, yung buong schema na yun. Sabihin natin, sige, selfie bars. Pero kung paano nilatag ni Hes yung ganong mga verses, sobrang linaw at naibalik niya ulit eh. Nag-selfie bar siya pero naibalik niya ulit, binato niya ulit kay Grim yung mga banat. Kaya para sa akin, dumoble yung bigat, dumoble yung sugat eh. Nagets niyo ba? So sana nagets niyo yun. So rounds 1 and 2, tinabla ko yun. Can't decide talaga, men. Pero sa round 3, nakita ko na mas lumaki yung gap ng performance ni Hes, especially sa punto at, di ba, sa mga punto at performance. Shoutout kay Grim. Maganda yon, pero I think round 3 nagkatalo. Bumigay eh. Hindi siya totally bumigay. Kumbaga, hindi lang niya na abutan yung performance level ng pinakita ni Hes. Yun lang. So, 27 points for Grim, 28 naman para kay Hes. Dikit lang, sobrang dikit lang. Hes, ako dito. Sinikali pwersa, pulot, ang parking. Maraming salamat sa kapairam ng venue at ang boto ng Horado at Pansy. 3-0 para kay Espero. 3-0, okay. 3-0 para kay Espero. Salamat sa suporta. Shoutout muna sa Drapot, sa Raport Official, sa LSL, kay Sus, kay Ida, sa Dominions, kay Shoutout kay Shin, sa kasabay, kaya yun.
Happy birthday pala kay mama. Ngayon, habol pa ako. At sa girlfriend ko, kay Clifford, Isko, Andrew Ryan. Habol pa ako. SK Talayan Council, syempre kay Isko, Andrew Ryan, Ondo Tiambo, Elico Imel, Eman, at rest in peace kay Clifford, Michael Bon, Judge Ginan, Kermit, Yeah. Lurky, Chico, Pinkman, at sa girlfriend ko kay Pisa. Shoutout. Siyang i-judge ng overall na yung boto ko, pero yung round 3 ni Cream medyo mahapon sa round 3 ni Spear tapos sa round 2 niya so parang pilitan akong gawin siyang parang pero binoto ko siya sa Spear sa round 1 and 2. Mhm. Round 3 pwede ko ibigay kay Cream yung Okay. maganda yung mga angles tapos medyo nasasalit na yung baga nagawa niya yung role bilang pangalawa sa round 2 na yun so parang props tapos sa kanya yung round 3 pero yung round 1 and 2 binigyan ko yung Espero pati naman sila sulat, performance, yung technicality ng mga material talagang lumalanding, kumbaga yung mga sutok maganda yung mga Okay. ganun. Pero siguro nag-edge lang si Espero sa unti-unti technicality sa performance. Technical, yes. Ramdam ko yung pagbitaw niya, mas klaro. Hindi mo mas klaro rin naman si Cream. Maganda yung rap skills niya pero mas ko lang, na-appreciate ko yung kay Espero sa aspeto na yun. Kaya pinuto ko siya sa aspect na yun. Pero sa pulan, mas layer naman sa Espero, mas makaramdaman mo yung bitaw niya. Pero solid din yung ginawa ni Cream. Pagka yung Cream, tuloy-tuloy lang hanggang sa mapala mo yung mga gusto mong iyala sa battle mo. Congrats sa pareho, pero sarap na ito, Espero. Mm. Isa ako sa mga judges, sa Espero versus all 3 rounds binigay ko. All 3 rounds. Naging basis ko round 1, si Espero mas lamang napatamang K-maker. Okay. And then sa round 1, yung variety na Espero sa project mas marami. Si Green medyo may pagkamonotonous sa ilang part ng round 1. Okay. Parang naging dragging. Kaya yun, round 1 lumabas si Espero ng K-maker rin yung variety ng pag-project na namin niya. Dun sa round 2 naman, yun na sana yung pinaka pwedeng makuha ni Green kung tinapos niya lang sana dun sa part na respetuhin mo yung mga mitsa na pinakawan, yung gano'n. Kung tinapos niya na sana itong round, sobrang convincing na makukuha niya na yun. Kaso yung sumunod nun, medyo mahaba pa, to the point na naging monotonous din siya at naging dragging. Kaya round 2 nakuha din ni Espero. Round 3, it turns out, yun ang pinakamalakas na round ni Espero. Then na-maintain lang ni Green yung Yun na nga. Na-maintain nga lang. Yeah. nakuha ni Espero. So 1-2 game. Okay. Pero, props pa rin. Binoto ko sa Espero. Round 1. Parehas naman yung sa talagang binoto. Pero para sa akin, sa akin si Espero. Tsaka yung naman si Mike Green, parang ito yan. Hindi naman sa akin. Ano daw? Pero mas tinahe. Tapos yung round 2. Ayun, para sa akin kay Green yung ganda ng mga puso. Katalungan. Yung kay Espero, ganun pa rin parang may love skills pa rin, punto pa rin. Pero mas gusto ako yung punto ni Green yung round. Yung round 3 naman, Espero na 1 and 3 Espero. Kasi ito rin ang punto kung love skills para siyang mas theatric na parang ganda ng pagkaka-deliver niya, mas may favor ba. Unlike kay Green na parang minsan parang parang 1-to-1 plus parang hindi mo maramdaman. Pero sa kumatang dulo ng round 3 yung ganda ng punchline niya. Pero sa mundo ay hindi ba kapit rin. Pero pwede talaga Tangina, wala ko naintindihan sa kanya. Kung sino man siya. Wala ko naintindihan, puta. And ang ina ng boses niya, alam naman niya maingay, pero ang ina pa ng boses niya. Okay pa yung kay Don Raff tsaka kay Grim eh. Ay, kay Vitrum eh. Kay Vitrum ang haba nga nung niya, explanation niya. Kay Don Raff naman, kahit ganun yung explanation, naiintindihan ko naman. Pero yung sa kanya, medyo parang, ano sinasabi nito? Anyway, yun lang. At after na ito, yung kay C-Rhyme naman, packet tayo eh. From bottom, packet. Okay, so ayun, wala akong naging kapares na votes para sa battle na to. Pero sa tingin ko, yung round 3, 'di ba? Yun yung pinakamalakas na round ni Espero. It turns out na yun yung strongest round. Sabi nga ni Don Raff eh. Yun lang. Shoutout kay Grim, tangina, solid yun. Ito yung mga battle na sayang eh. Kasi
ang aga nila magtapat. Kasi alam natin na, alam ko personally na kaya nila mag-advance sa first round eh. Si Grim kayang mag-advance nito sa elims. Kaya mag-advance nito sa quarters. Pero ganoon din naman si Espero, no? Kaya nilang mag-advance. Both kaya nilang mag-advance. Pero pucha, bakit sila yung pinagtapat dito sa first round? 'Di ba? Sayang eh, sobrang sayang nun. Anyway, that's it eh. It is what it is eh. What's done is done, 'di ba? Tapos na tayo dito. Next natin, yung kay C-Rhyme. Hindi ko alam kung sino yung kalaban ni C-Rhyme. Mix ba yun? Something. Pero ayun. Kita-kits tayo doon. Pero pahinga na ako. Tangina, pang-apat ko na to. So, bukas na lang ulit. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.